Sa mundo na puno ng kasamaan, may isang lalaking nagngangalang Noah. Siya ay isang matuwid at mabait na tao, kabaligtaran ng karamihan. Ang mga tao sa mundo ay naging masama at naging ganid. Nalungkot ang Diyos sa kanilang mga ginagawa. Kaya't nagdesisyon ang Diyos na linisin ang mundo gamit ang isang malaking baha. Nagwika siya kay Noah at inutusan siyang magtayo ng isang malaking arko, sapat upang maglaman ng 2 hayop mula sa bawat uri, lalaki at babae, upang mailigtas sila mula sa darating na baha. Sumunod si Noah ng walang pag-aalinlangan. Inaalaga ng mga hayop at naghanda para sa unos na wawasak sa kasamaan ng mundo. Nang magsimula ng umulan, tumaas ang tubig at nalunod ang buong mundo, pati na ang pinakamataas na bundok. Ang arko ay lumutang sa tumataas na tubig, kasama si Noah, ang kanyang pamilya at ang mga hayop. Lumipas ang mga araw at linggo, ngunit nanatiling matatag ang pananampalataya ni Noah, nagtitiwala na iingatan sila ng Diyos. Pagkalipas ng 40 araw at 40 gabi, tumigil ang ulan at unti-unting humupa ang tubig. Sa kalaunan, ang arko ay tumigil sa tuktok ng isang bundok. Nang magpadala si Noah ng isang kalapati, bumalik ito na may dalang sanga ng olibo, tanda na ang tubig ay umaatras at nagsimula na muling mabuhay ang mundo. Lumabas si Noah at ang kanyang pamilya sa tuyong lupa, nagpapasalamat sa pagkakataong muling buuin ang mundo. Nangako ang Diyos kay Noah at sa lahat ng nilalang na hindi na niya muling lilipulin ang mundo gamit ang baha. Bilang tanda ng pangako, naglagay ang Diyos ng isang makulay na bahaghari sa kalangitan, isang paalala ng kanyang pagmamahal at awa. At sa ganoong paraan, nagsimula muli si Noah at ang kanyang pamilya, inaalagaan ang mundo at namumuhay ng may pagkakaisa sa lahat ng nilalang ng Diyos. Ang mundo ay muling naibalik at ang pananampalataya ni Noah ay naging alaala sa mga susunod na henerasyon. Para sa mga content kahalintulad nito, i-follow at i-like lamang ang Ancient Stories page